Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Teacher Cha and I will be your teacher for today. If you are new on this channel, please subscribe ka muna sa aking YouTube channel para updated ka sa mga bagong videos na ating i-upload. Ngayong araw ay bibigyan kita ng 6 na bagay na pwede mong gawin sa unang araw ng klase, lalong-lalo na kung ikaw ay isang teacher sa college. I am a teacher for a freshman college student, so ito yung mga 6 na bagay na sinisimulan kong gawin sa unang araw ng pasukan. Number 1, prayer. Kailangan matutunan po ng ating mga estudyante na bago simula ng buong araw ay kailangan po nilang magdasal para ma-feel nila ang presence of the Lord at mabigyan sila ng lakas at pag-ingatan sila sa buong maghapon. And second, kailangan mo i-check ang kanilang mga white form at hingin sa kanila ang mga class card. So sa pamamagitan po ng white form na papakita nila sa iyo, yun po yung katunayan na sila po ay enrolled sa iyong subject. At sa pamamagitan naman po ng class card, yan po yung iyong basis kung sino yung mga student mo. At dyan po sa class card na yan, dyan ka po maglalagay ng mga grades nila from prelim to finals. Number 3, introduce yourself. Dito po magpapakilala kayo sa isa't isa. Ikaw bilang instructor at sila naman bilang iyong mga student at bilang mga kaklase ng kanilang mga classmate. So dito po is napakasimple lang po yung pinapagawa ko sa kanila. Pagpapakilala lang ng kanilang pangalan at gagawa sila ng act na magde-describe sa kanila or action lang na pwede nilang gawin para maalala ng kanilang mga classmate. So for example, ganito po. Hello everyone, my name is Maria Charlotte and I heart you. So ganun po lang na kasimple yung bagay yung ginagawa ko at dapat i-response din yon ng kanilang mga classmate. For example, ang response nila ay, hello Charlotte, we heart you. So, ganun po. I-response lang nila kung ano yung act na ginawa ko doon sa isang tao na nag-greet sa kanila. Then, number 4, dito ang ginagawa ko din po ay ini-introduce ko po ang mga department heads na kung saan napakahalaga po yun. Bakit? As a freshman student, hindi po nila kilala kung sino yung mga department heads natin. At baka nangyari na nakasalubong na nila to pero hindi nila kilala at hindi nila nabate. So, napakahalaga po na ipakilala natin sa mga freshman student kung sino po yung mga department heads at kung saan din po yung mga rooms ng mga offices nito. Isa pa po ay yung mga mahalagang rooms na pwede po nilang puntahan ay pwede po natin ipakilala po sa kanila. For example, saan po pa yung room ng library? Saan yung CR ng boys? Saan yung CR ng girls? Saan yung office ng registrar? Saan yung office of the dean? Saan yung office of the president? Saan yung office of the treasurer? Yun, saan yung mga mahalagang office at saan yung room na maaari nilang pasukan? Ilang building ba yung nasasakupan ng course na yan? At saan yung mga areang yon na para hindi po sila malito? So, napakahalaga po na natatandaan po ng mga estudyante natin kung saan yung mga rooms dahil freshmen po sila at nalilito pa po kung saan sila pupunta. Lalong-lalo na para malaman din nila saan ba yung canteen at para hindi din po sila magutom kapag break time. And number 5, you need to create a classroom rules.
Bakit mahalagang merong classroom rules? Dito po ay huhubugin mo sila na kung saan kailangan nilang matuto. Kailangan nila na sundin yung rules na yon para maging isang mabuting estudyante. So, syempre yung rules na yon ay hindi dapat makakaapekto sa bawat isa sa kanila. At syempre, para din po sa ikakabuti ng bawat isa sa kanila. Then, number 6, discuss the requirements on how to pass the subject. Okay, yung requirements mong ito ay yung mga bagay na dapat po nilang gawin para mapasa yung subject mo. So, for example, attendance. So, bawal sila magliban. Sa akin, bawal sila magliban ng 3 beses sa bawat term dahil pwede po silang ma-drop. Then, bawal din po sa akin ang malate. Dahil dito po as a college student, dapat matutunan nila na magkaroon ng learnings pagdating sa time management. Dahil balang araw, sila din po ay maghahanap ng trabaho at madalas alam natin sa pagtatrabaho ay mas maaga pang kumigising. So, ngayon pa lang dapat ay kailangan matutunan nila kung paano mag-manage ng time. Then, for example, kasama na din po doon sa requirements is yung exam, mga short quiz natin, long quiz, then the major exam. Then, yung notebook, for example, ay kasama din sa iyong requirements para maipasa yon. So, nasa sa iyo po kung paano mo yun gagawin or ano yung mga requirements na dapat nilang sundin para mapasa yung subject sa'yo. So, yun lang po yung 6 na bagay na ginagawa ko para sa pag-welcome sa mga student natin. So, napakahalaga po nun para sa iyong as a teacher. Okay. If nagustuhan mo yung ating video ngayon, sana ay mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para sa mga susunod pang videos na gagawin ko. Thank you so much. I heart you.